So kung ang tingin nyo ngayon ay hindi kayo mahalaga, hindi kayo importante, na malit lang kayong tao, mahirap, walang talento, alam niyo po anong tingin ng Diyos sa atin? We are valuable to the Lord. Ganon tayo kahalaga because we are His masterpiece. Gaano po ba kaimportante ang prayer? Sige nga, pakisabi niyo sa katabi niyo, how important is prayer? So lahat kayo mag-agree that prayer is important. Tama po ba? So tonight, we will teach you, or we will learn from the prayer of David how to pray in awe of our God. A prayerful Christian is a powerful Christian. Naniniwala po ba kayo doon? And a prayerless Christian is a powerless Christian. Kaya makikita po yun sa buhay natin bilang Christians. Kung bakit hindi tayo effective as a believer, as a follower of Jesus, because prayer is not part of our life. Kaya ngayon pong gabi, tuturuan tayo. No? Kaya yung mga disciples, nakita nila sa buhay ni Jesus, yung connection ng power ni Jesus at saka yung prayer life niya. Saan po natin yan makikita? In Luke chapter 5 verse 16, sabi na dito, but Jesus Himself would often slip away to the wilderness and pray. So this is the perfect model of Jesus. Tinuturuan niya tayo na ang panalangin ay bahagi ng kanyang buhay. So every after ministry, anong gagawin ni Jesus? Aalis siya, pupunta siya sa isang lugar para mag-pray. Bakit? Dahil yung power niya, yung kapangyarihan niya, yung guidance ng kanyang Father ay nakukuha niya whenever He prays. So kung si Jesus, ganun na siya mag-pray, what more tayo ng mga followers niya? So far po, okay po ba tayo? Okay, tuloy natin. At sinabi rin ni Jesus dito sa Matthew 21 verse 13, and He, referring to Jesus, said to them, it is written, my house shall be called, what? A house of prayer. Hindi na sinabing, my house will be called a house of worship. It's a house of prayer. Pinapakita niya sa atin yung importance ng prayer. Kaya sabi niya, but you are making it a robber's den. So kumbaga yung original purpose ng temple o yung the house of God is for the believers to commune with the Father. Pero hindi ito nagagawa ng mga Christians. So right now, we are in the house of the Lord. And the Lord is expecting us to be prayerful, to make prayer a part of our Christian life. At ito kinote niya po sa Isaiah chapter 56 verse 7, for my house will be called the house of prayer for all the peoples. So ganun po kahalaga yung prayer. Pero right now, we will look at the prayer of David. No? So this is David. Makikita natin sa prayer ni David yung posture ng heart niya. Kung paano niya makikita sa pagdadasal niya kung gaano niya kakilala yung kanyang Diyos. Kaya yun po yung goal natin ngayon. That's why our topic for tonight is pray in awe of God. Pwede po ba natin ulitin? Pray in awe of God. So yun po yung awe, para mas madali nating matandaan, ay meron po siyang kahulugan. Remember this, no? Remember His amazing blessings, His wonderful promises, and His everlasting character. So para matandaan nyo, no? So para makapanalangin tayo na may pagkamangha sa Diyos, focus sa Kanya, isipin natin yung mga, o alalahanin natin yung mga kamanghamanghang biyaya niya sa atin, yung kamanghamanghang pangako niya, at yung karakter niya na pangwalang hanggan. And this will help us pray in awe of God. Kasi ang inaayos ng Diyos ngayon, yung puso natin. Kung ano yung magiging tingin natin sa Diyos. Ang gusto ng Diyos ngayon, makita natin na yung tamang pananaw sa Kanya. Kasi hindi tama yung pananaw natin sa Diyos,
magiging mali yung response natin sa Kanya. So the Lord is telling us to see me, no, as I am. I am the great God. No? I have blessed you. I have many promises to you. And my character is everlasting. So tignan po natin yung una, amazing blessing. Ano po ba yung amazing blessing ni David? Sa verse 18, then David the king went in and sat before the Lord, and he said, "Who am I?" Pansinin po natin yung pumasok siya sa tent. Tent lang po yun yung bahay ni Lord. Parang kurtina lang siya. So pumasok siya doon, naupo. Yung pong naupo dito, parang nag-stay siya. No? Ang isa pong meaning noon is to marry. No? Kung sa Tagalog, lumagay sa tahimik. So nanahimik si David sa harapan ng Diyos. At nagdasal siya. Ano po yung dasal niya? Who am I? Imagine nyo, kakaiba yung prayer na ito. Ganito ba tayo manalangin? Sino sa atin nag-pray na ganito yung start ng inyong prayer? Who am I? So dito pinapakita niya si David, no? Na-appreciate niya. He is in awe of God. Lord, sino ba ako? So anong ibig niya sabihin dito? Sabi niya, who am I, O Lord God, and what is my house that you have brought me this far? Sino po ba ako, O Diyos, na dinala mo ko dito sa status ko na ito? So tignan po natin yung kasunod. Sa 2 Samuel verse 8. Ito yung ginawa ni Lord sa kanya. Nung tinanong niya, sino ba ako, Lord? So ito yung sagot ng Diyos sa kanya. Now therefore, thus you shall say to my servant David, no, kinakausap siya ng Diyos through Nathan. So thus says the Lord of hosts, I took you from the pasture, from following the sheep, to be ruler over my people Israel. So pinaalala ng Diyos kay David, naalala mo, ano ka ba dati? Di ba isa kang pastol? At alam niyo po ba yung pagiging pastol dati ay isang medyo mababang occupation? Sa katotohanan po, di ba yung tatay ni David, nung mag-a-anoint si Samuel ng magiging hari, ang dinisplay ng tatay niya yung mga una niyang mga kapatid na mga matitipuno na mukhang na mga sundalo ang mga forma. Tapos si David nakalimutan niya. So ibig sabihin, anong qualification ni David? Bakit siya ginawang ruler o king ng Israel? Wala. Parang tayo, nung nakilala natin ang Panginoon, wala rin naman tayong qualification. It is only by the grace of God. Because we are all sinners. Lahat tayo makasalanan. Pero, ano po yung ginawa ng Diyos? Sa kanyang biyaya, iniligtas niya tayo. So, ganun po kahalaga yung sinasabi niya dito kay David, I took you from the pasture to be the ruler of my people. At ang sinabi pa ng Diyos, I have been with you. Naging kasama mo ako, sinamahan kita wherever you have gone and have cut off all your enemies. Ako yung lumipol sa mga kaaway mo, hindi dahil magaling kang sundalo o magaling yung sundalo mo. Kundi, sabi niya, ako, I cut off all your enemies from before you and I will make you a great name. So ang ganda po ng pangako ng Diyos sa kanya, magiging sikat ka. Makikilala ka. Like the names of the great men who are on the earth. So mapapabilang ka sa mga sikat na tao. So ano pong nangyari dito? So from being a shepherd, David was appointed by God to be the king of Israel. Pero in between, hindi yun naging madali. Kaya sabi niya, Lord, who am I? Na isa akong hindi kilala na shepherd, pastol, pero ngayon, gagawin mo kong hari o ginawa mo kong hari. Kayo po ba na itatanong niyo yun sa sarili niyo? Lord, sino ba ako na narating ko itong buhay ko ngayon? Meron ba tayong ganun ding kwento na binigay ang Diyos, ginawa ang Diyos sa atin na, Lord, dati lang akong ganito eh. So, sino ako na naging ganito ako?
Tignan niyo po yung ginawa ng Diyos sa atin. No? Before, we are sinners. Pero the Lord not just saved us, but made us saint. Naniniwala po ba kayo doon that we are all saints? No? Sabihin niyo nga sa katabi niyo kung ano yung pangalan niya, Saint. Yan. Minsan di siya makapaniwala na saint siya. No? That's because of the grace of God. So dati tayo ay ligaw, ngayon natagpuan tayo ng Panginoon. Dati tayong nasa kadiliman, yung buhay natin magulo. Pero nilipat tayo ng Diyos sa kanyang liwanag. Dati patay tayo dahil sa kasalanan, ngayon we are alive because of Jesus. At ang pinakahuli dito, we are spiritually pauper or poor spiritually, but the Lord has made us royal priests in His kingdom. Kaya palakpakan po natin ang Diyos kasi yun yung tayo ngayon. Kung wala kayong maisip na ginawa ng Diyos, ito po ay ilan lang sa ginawa ng Diyos. So ano po yung principle na matututunan natin dito? Principle, to help us pray in awe of God, we need to look back and reflect on how God has blessed us amazingly. Sigurado meron kayong makikitang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. At yun yung makakatulong sa atin para we can pray in awe o mamangha tayo sa ating dakilang Diyos. So reflection question. What, personal po ito, no? What past and present blessings from God am I enjoying today? So maganda po itong itanong, ano ba yung mana-enjoy kong biyaya ng Diyos ngayon? So that we can pray in awe. Pangalawa, what would my life be like if I had not personally met or encountered Jesus? Alam niyo po, diniscuss namin to yung question na to sa D-group. Ano kaya ako ngayon kung hindi ko nakilala si Jesus? Alam, nakakagulat po yung mga sagot ng iba. Sabi nila, siguro ako, patay na ako. O siguro, nakapatay na ako ng tao. So, yung iba, sabi niya, siguro, hiwalay na kami mag-asawa. So marami po talagang pwedeng mangyari kung wala si Jesus sa buhay natin. But if Jesus, if we encounter Jesus in our life, magbabago po kaya ang buhay natin? And that's a blessing from the Lord. Yun lang araw-araw, kumakain tayo, nagigising tayo. Those are blessings from the Lord. Hindi pwedeng sabihin, wala ayata akong maisip na blessing. Maupo lang tayo, mag-reflect, and count all the blessings so that we can pray in awe of God. Pangalawa, second point. So to pray in awe of God, we need to remember God's wonderful promises. Ilang bang pangako ang alam natin sa Panginoon? So dito po si David, sa verse 19, sabi niya, and yet this was insignificant in your eyes, O Lord God, for you have spoken also of the house of your servant concerning the distant future. Ano po yung sinasabi ni David dito? Sabi niya, Lord, hindi po malit na bagay na ginawa mo kong hari mula sa pagiging pastol. So yan yung sinasabi niya. Pero, hindi pa pala yun. Meron ka pa pala. In addition, ito pa yung ginawa mo sa akin. You have spoken also of the house, no? Concerning the distant future. So meron pang plano ang Diyos para sa Kanya sa future. So makikita natin mamaya na yung future na ito ay meron siyang short-term fulfillment at meron siyang long-term fulfillment sa buhay ni David. And this is the custom of man, O Lord God. Again, what more can David say to you? For you know your servant, O Lord. For the sake of your word and according to your own heart, you have done all this greatness to let your servant know. Parang sabi niya, Lord, kamangha-mangha kasi ginawa mo itong lahat ng ito sa inyong lingkod as your servant. So ngayon, talon po tayo sa verse 11. Ito yung pinangako ng Diyos sa kanya, yung binasa natin kanina. Sabi niya, the Lord also declares to you that the Lord will make a house for you. And He's referring to a dynasty of king. Paano po nangyari ito? Tingnan natin yung verse 12. Sabi ng Lord sa kanya through Nathan, when your days are complete and your life lie down with your father, sabi niya, kung nawala ka na sa mundo, I will raise you up a descendant after you.
So descendant lang. No? Who will come, ano gagawin niya? Who will come forth from you and will establish His kingdom. And I will establish His kingdom. Verse 13, He shall build a house for my name. And I will establish the thrones of His kingdom forever. So sino kaya ang tinutukoy dito? Si Solomon. So ito yung short-term fulfillment ng promise ng Diyos sa kanya. So mamaya makikita natin yung long-term. Pero meantime, let's focus on this verse. Sabi niya, ito pa yung pangako niya kay David para sa kanyang anak ni Solomon. I will be a father to him. So magiging tatay niya rin ako. Hindi lang ikaw, David, ang magiging tatay niya. Ako rin. Tatay niya ako. And he will be a son to me. And when he commits iniquity, I will correct him. So ito yung totoong tatay. Pag nagkakamali, kinukorek, dinidiscipline yung anak. But my loving kindness shall not depart from him. Yung pagmamahal ko sa kanya, hindi yun mahihiwalay sa kanya. As I took it away from Saul, whom I removed from you before. So ano pong sinasabi niya dito? Ang Diyos, hindi lang niya gustong i-bless tayo. Gusto rin niyang makilala siya ng ating mga anak. At siya rin yung magiging tatay ng ating mga anak. At siya rin yung magpapala sa ating mga anak. So ano po yung pangako ng Diyos sa mga susunod na generation? Psalm 100, verse 5. For the Lord is good. His loving kindness is everlasting. And His faithfulness to all generations. Kaya sino ba tayo na pati yung mga generations na manggagaling sa atin, aalagaan ng Diyos, mamahalin din ng Diyos, sasamahan din ng Diyos. Kaya nailapit po natin yung mga anak natin sa kanila. At dito po sa Psalm 119, 89 to 90, this is a sure promise from the Lord. Sabi niya, forever, O Lord, your word is settled in heaven. Ano po sinasabi na dito? Yung salita ng Diyos nakasulat na sa langit. Hindi na yung pwedeng baguhin. It will happen. At yun po yung sinasabi niya, yung pinangako ng Diyos, mangyayari at mangyayari kasi nakasulat na yun sa langit. Your faithfulness continues through all generations. You establish the earth and it stands. So anong ginawa ng Diyos? Sinulat na yung pangako niya, yung mundo, in-establish niya. Ibig sabihin, very solid yung ginawa ng Diyos para yung pangako niya ay maasahan natin that your faithfulness continues through all generations. So ganun po ninanais ng Diyos na mapanghawakan natin yung pangako niya na iingatan din niya yung ating mga anak at susunod pang henerasyon. So ano pong principle ang matututunan natin dito? To inspire us, pray in awe of God, we should know, claim, and trust His wonderful promises that are in store for every one of us. Alam niyo po ba kung ilan yung mga pangako ng Diyos na binigay niya sa atin? If you Google it, no, there are 8,810 promises na binigay ang Diyos sa atin. And out of the 8,810, 7,487 doon ay para sa atin, to humans, to humankind. Ngayon ang tanong, ilan doon sa 7,487 ang alam natin? At ilan doon yung naranasan na natin? At ilan doon yung pinanghahawakan na natin? So, napakaraming pangako ng Diyos na pwede nating i-claim. So, ang reflection po natin, which of God's wonderful promises have I experienced in my life today? Alin na yung mga naranasan ko? And which promises am I currently holding on? Ano naman yung mga pinanghahawakan kong mga pangako ng Diyos? So second reflection, so do these promises inspire me to pray in awe of God? So ano po yung message natin ulit ngayon? Pray in awe of God.
matutunan natin na kapag magdadasal tayo, mamangha tayo sa ginagawa ng Diyos. So paano tayo mamamangha? Isipin mo yung amazing blessing. Isipin mo yung wonderful promises. No? At ito po yung ilan sa mga promises na pwede nyo lang picturean. No? When you are burdened with guilt of sin, ito yung verse. Patatawarin niya tayo. When your heart is troubled, ito yung promise niya, John 14:27, bibigyan tayo ng kapayapaan. Yung kapayapaan, hindi po yung wala ka ng problema. Peace is not the absence of problem. Rather, peace is the presence of God. Kaya sasamahan ka niya, kaya kahit may problema ka, pwede ka maging payapa. Yun ang pangako niya. So when you are feeling lost, i-claim mo yung Psalm 32 verse 8. Sabi niya, I will instruct you and teach you in the way you should go. Gagabayan kita. So isa pa, Hebrews 14:6, when you need help, sabi niya, lumapit ka lang with confidence to the throne of grace. Ina-encourage tayong manalangin. Pag tayo ay disappointed, Philippians 1:6, He who began the good work will be faithful to complete it in Christ Jesus. And when we are lonely, Matthew 28:20, sabi niya, I will be with you always till the end of the age. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. So pray in awe of God. So ano po yung pangatlong point? Remember God's everlasting character. Kaya for this reason, sabi niya sa 2 Samuel verse 22, 7 verse 22, for this reason, you are great. So nakita ngayon bigla ni David na, Panginoon, dakila ka. O Lord God, for there is none like you. Wala kang katulad. And there is no God besides you, according to all that we have heard with our ears. Ano po yung ibig sabihin nito? Kung i-translate natin literal, sinasabi niya, Panginoong Diyos, wala kayong katulad sa ibang mga naririnig naming ibang Diyos. Wala kang katulad. So, dito, ina-acknowledge ni David yung greatness ni God. The uniqueness of our God. That He is set apart, He is holy. Wala siyang katulad na kinikilalang Diyos ng mga tao. So, bigyan ko po kayo ng halimbawa kung gaano yung greatness ng ating Diyos. Ano po yung nakikita nyo ngayon sa screen? So ano po yung nakikita natin? Mga stars, galaxies, di ba? No? Alam niyo po ba yung mga scientists, sinasabi nila sa atin, yung mga visible universe, yun lang nakikita ay approximately, gaano daw sila karami? 100 billion galaxies. Hindi na natin mabilang yun. No? Pag kinompute mo sa calculator, hindi na yon naabot, hindi na siya lalabas. And each galaxy ay may lawak, diameter of millions of trillions of miles wide. Napipicture niyo pa po ba yun? Hindi ko na ma-picture. And each galaxy has hundreds of billions of stars. And so the visible universe has over billion-trillion stars. So ano ngayon sa atin ito? Ito yung sinasabi ng Isaiah 40 verse 26. Lift up your eyes on high and see who has created the stars. The one, referring to God, who leads forth their host by number. So siya daw yung nag-create niyan. At anong ginagawa niya? He calls them all by name. Gano'ng karami? Hundreds of billions and trillions of stars. Alam ng Diyos yung pangalan ng mga stars na yun. Sa totoo lang dito po, hindi ko kayo lahat kilala. Siguro may kilalang ako dito, iilan. Pero imagine mo si God, kilala niya yung mga stars. Alam niya yung pangalan. Because of the greatness of His might and the strength of His power, none of them is missing. Walang mawawalang star na walang pahintulot ng Diyos. Ganun po kadakila yung Diyos natin. So hindi ba tayo mamamangha doon? Di ba kamangha-mangha? Pero ito,
Ano yung application niyan sa atin? Ano yung benefit niyan sa atin? Sa Isaiah 43 pa rin. Isaiah 43 verse 1. But now thus says the Lord, your Creator, O Jacob, and He who formed you, O Israel, sabi niya, do not fear, huwag kang matakot, for I have redeemed you, niligtas kita. And I have called you by name, and you are mine. Kilala pala tayo ng Diyos. Naniniwala ba kayo na kilala kayo ng Diyos? Alam niya yung pangalan ninyo. Alam niya yung nasa puso ninyo. Alam niya yung iniisip ninyo. Alam niya yung problema ninyo. Alam niya yung bilang ng mga buhok natin. So, ganun po kadakila ang Diyos. Right now, we are 8 billion in this world. More than 8 billion. Yung mga stars kanina, billions of trillions, alam niya yung pangalan. Napakasimple lang sa atin na mga tao na makilala. So knowing that God knows us personally and by name, sabi niya, you are mine. Akin ka. Ganon po tayo minahal ng ating Panginoon. So with this, what's the principle na kailangan nating matutunan? To help us pray in awe of God, we should focus on the everlasting character of God. Ano po yung character niya? His greatness, His uniqueness, wala siyang katulad, His power, and His faithful love for us. Kung nagdududa kayo sa pagmamahal ng Diyos, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung pinagdududahan niyo pa yon, tumingin kayo sa krus. At nandoon yung pruweba na ibinigay niya yung pinakamamahal niyang anak para lang iligtas niya tayo doon sa krus. So yan po yung ating Diyos. Ganyan siya kabangha-mangha, handa niyang gawin ang lahat para lang maipakita niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. So ano po yung reflection question natin dito? So, tanungin natin yung ating sarili, have I honored God and express my appreciation of Him or to Him for being great and almighty. So despite that He's great and almighty, yet He still loves me unconditionally. So kapag nakita mo yon, hindi pwedeng hindi ka mamangha magpasalamat sa ating Diyos. To close, balikan po natin yung long-term fulfillment ng promise ng Diyos kay David. Sabi niya, your house and your kingdom shall endure before me forever. Your throne shall be established forever. Naging forever ba si Solomon? Namatay si Solomon. Sino kaya ang tinutukoy dito? Si Jesus. So saan natin na makikita? Sa Matthew chapter 1. So tingnan na lang natin yung mga selected verses. Sabi niya, the record of the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. So Salmon was the father of Boaz by Rahab. Boaz was the father of Obed by Ruth. And Obed, the father of Jesse. Jesse was the father of David, the king. The king was the father of Solomon. David was the father of Solomon. Tapos sa verse 16, Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called the Messiah. So ano po yung parallelism dito na ginawa ng Diyos? Imagine mo si David, hindi niya in-expect na yung ginawa niya sa buhay niya. So David being a shepherd, ginawa siyang king. At ito pa ang bonus, ginamit pa yung lahi niya, doon manggaling ang Messiah. And Jesus, this is the parallelism, Jesus also became the good shepherd. And Jesus is also declared as the King of Kings and the Lord of Lords. Yan po ang kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa buhay ni David. Isa siyang simpleng pastol nang galing sa kanya ang isang mabuting pastol. Naging hari siya, pero yung Messiah na dumating, siya yung hinihintay nating babalik
as the King of Kings and the ruler of this world. Kaya napakabuti po ng Diyos na yung pangako na yung kay David, hanggang ngayon tayo nakikinabang. So palakpan po natin ang Diyos. So I would like to end with a prayer. Ang ipagpipray po natin ay yung tayo na matagal nang nakakilala sa Panginoon. At saka yung mga bago lang o first time nyo ngayong gabi na ito. Pinakilala ng Diyos sa atin si David na siyang pinanggalingan ng Mesaya. At ang Mesayang ito, siya yung dahilan kung bakit tayo ay makakaranas ng kabutihan ng Diyos. Kapag kinilala natin sa buhay natin ang Mesaya na si Jesus, siya yung magliligtas sa atin mula sa ating makasalanan at tayo ay magiging saint, banal sa harapan ng kanyang Ama. At ito ay mangyayari kung ang buhay natin ay sinuko natin kay Jesus. Sa mga matatagal na pong mananampalataya, kung hindi pa natin nadidiskubre yung kahalagahan ng pananalangin na may pagkamangha sa Diyos, this is the time na ipagpipray natin sa sarili natin, Lord, bigyan mo akong pagkakataon na makilala ko yung mga maraming blessing na ginawa mo sa aking buhay. Panghahawakan ko yung mga pangako na kasulat po sa inyong salita. At lagi kong kikilalanin yung karakter ninyo bilang dakilang Diyos. Wala kang katulad. Pero sa kabila ng yon, minahal mo kami ng lubusan. So pwede po ba tayong tumayo? Lahat tayo tumayo, and I will just pray for you. Our Heavenly Father, we also ask this question of David, who are we, Lord? Sino po ba kami na kami minahal nyo ng lubusan? Inangat nyo po kami sa dati naming buhay na alam po namin ay kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mararating yung buhay namin ngayon. Kaya po sa lahat ng mga anak ninyo na nandito, na nagtitiwala sa inyo, tulungan nyo po silang lumalim sa kanilang pananampalataya sa inyo. Matuto po nilang bilangin yung kanilang mga pagpapala, panghawakan ng iyong mga pangako, at kikilalanin ang karakter ninyo para lubusang tumaas ang pagkakilala namin sa iyo so that we can worship you in awe and we can pray in awe of you. Patuloy niyo pong i-reveal yung mga plano niyo sa bawat isa. Kagaya ni David, niligtas mo kami for a purpose. Kaya hayaan po ninyo na yung mga plano mo at mission mo sa bawat isa na nandito ay malaman nila. They will seek you, Lord, so that they will find your purpose and plan for their lives. Dito magiging makabuluhan ang aming buhay kapag nakita namin, nakilala namin kayo at nalaman namin yung magagandang plano mo para sa bawat isa po sa amin. At ngayon pinagdadasal ko po yung mga first-timer na naka-join sa amin ngayong gabi na ito. Pinagdadasal ko po sila, Lord, na sana po katagpuin mo sila. Maisuko nila yung buhay nila sa iyo as their Lord and Savior. This is the day of their salvation. And will you allow them, Lord, to accept you as their Lord, as the Messiah of their life, the Savior of their life. At simula ngayon, Panginoon, ipakilala niyo po yung sarili niyo, lumago sila sa inyo, at balang araw, they will find joy in worshiping you and praying in awe of you. Will you bless everyone who are here, Lord? Ang bawat pamilya na nire-represent po namin, kayo na po yung bahala magpala. Will you disperse us with your grace and grant us the joy in our hearts as we continue to celebrate your goodness, your faithfulness, your greatness, and your for being awesome God to all of us. We bless you and we honor you. We pray all these things in Jesus' mighty name. Amen and amen.